sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Setyembre 4, 2011, 11:47 ng gabi. Bumubuhos ang malakas na ulan sa Sampaloc, Maynila. Ang maitim na ulap na namuumula pa kaninang tanghali ay hindi umalis kahit lumubog na ang araw. Hinahampas ng mga patak ng ulan ang malumang karatula sa kahabaan ng Espanya Boulevard at ang mailaw ng sasakyang dumadausdos sa kalsada ay humahaba at nakakalat sa basang aspalto. Linggo ngang gabi, kaya't mas tahimik kaysa karaniwan ang presinto ng pulisya. Isang mababa at hindi matatak na ugong ang nagmumula sa ilaw na fluorescent habang inaayos ng dalawang pulis na nakaduty ang nga flyer ng nawawalang tao at mga ulat ng aksidente sa trapiko. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Gumawa itong ng malakas na tunok ng bumangga sa pader. Isang dalagang babae ang pumasok na tila matutumba. Sa unang tingin, mukha siyang biktima ng isang aksidente sa sasakyan. Walang sapin-sapa ang babae. Puno ng putik at malilit na bato ang kanyang talampakan at may dugo na umaagos mula sa pagitan ng kanyang daliri. Ang manipis niyang kulay abo na t-shirt ay basang-basa sa ulan at nakadikit sa kanyang katawan. Punit ang isang tuhod ng kanyang pantalon at may mga marka ng pamumula at pamamaga sa kanyang dalawang pulso. Hirap siyang huminga, pakisara po ang pinto. Tumayo mula sa kanyang upuan si Police Corporal Oscar Santos. Ayos ka lang ba, miss? May humahabol ba sa'yo? Hindi sumagot ang babae at lumingon sa likuran. Walang sinuman sa labas ng salaming pinto na malabo dahil sa ulan. Tanging ang pulang karatulang ang isang convenience store sa kabilang kalsada at isang taong may payong ang nakikita. Ngunit hindi pa rin inaalis ng babae ang kanyang tingin sa pinto. Isara niyo po, parating na siya. Nang isara ng pulis ang pinto, tila nun lang nawalan ng lakas ang nabintingang babae at napaupo siya sa sahig. Ang basa niyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Nangingitim ang kanyang labi at sa kanyang kaliwang pisngi may bagong sugat sa ibabaw ng isang lumang pasa. Kumuha ang pulis ng kumot at ipinatong sa kanyang balikat. Anong pangalan mo? Binuksan ng babae ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na boses. Matapos ang ilang tuyong ubo, saka pa lamang siya nakapagsalita. Liza Santos po. Natatandaan mo ba ang birthday mo o anumang ID number? Tumango ang babae. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi ang mga numero. Huminto sa pautupe ang pulis sa computer. Liza Santos, 23 taong gulang. Isang babaeng iniulat na nawawala 3 buwan na ang nakalipas malapit sa isang terminal ng bus sa Cubao. Nang mawala siya, sinabingang kanyang pamilya na pupunta raw si Liza sa isang kaibigan sa Makati. Ngunit wala silang usapan ng kaibigang iyon. Ang huling signal ng kanyang cellphone ay na-detect 2 araw matapos siyang mawala malapit sa isang bus stop sa San Fernando, Pampanga bago ito tuluyang namatay. Inimbestigahan ng pulisya ang posibilidad na voluntaryo siyang umalis o biktima ng krimen, ngunit walang malinaw na lead na nahanap. Tiningnan muli ni Corporal Santos ang babae. Liza, saan ka nagpunta sa lahat ng oras na ito? Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Liza sa sahig. Sa ilalim ng lupa. Ano? May kwarto po sa ilalim ng bahay. Hinikpitan niya ang hawak sa kumot. Puno ng itim na lupa ang ilalim ng kanyang makuko. At ang kuko sa kanyang kanang hintuturo ay halos tanggal na. May 3 pa pong tao doon. Nakatinginan ang 2 pulis. May 3 pang biktima. Tumango si Liza. 3 pa po ang buhay. Sandaling natahimik ang lahat. Maingat na nagtanong si Corporal Santos. Kung ganun, may iba pa bang mga tao doon noon? Nanginginig ang mga labi ni Liza. Yung 2, nasa ilalim ng kama. Sa sandaling iyon, tila nagelo ang hangin sa loob ng presinto. Unang naisip ni Corporal Santos
Ang posibilidad NG isang prank call o na nasa ilalim NG impluensya NG droga ang babae. Ngunit ang mga marka sa kanyang pulso, ang mga sugat sa kanyang talampakan at higit sa lahat, ang kanyang tingin na laging napupunta sa pinto sa tuwing tinatanong ay hindi mukhang pag-arte. Agad siyang tumawag sa homicide section ng Manila Police District. 12:19 ng madaling araw, dumating sa presinto si Police Captain Daniel Dan Ramos. Sa edad na 46, 17 taon nang humahawak ng mga kasong may kinalaman sa karahasan si Captain Ramos. Sanay na siyang makarinig ng mga kasinungalingan ng mga lasing, mga dahilan ng mga kriminal at mga eksaheradong salaysay ng mga takot na saksi. Ngunit sa unang tingin pa lang niya kay Liza, nakumbinsi siyang matagal nang nakakulong ang babae sa isang lugar. Umupo si Captain Ramos sa tapat ni Liza. May mainit na salabat sa mesa, ngunit hindi man lang ito hinawakan ni Liza. Liza, mahinang sabi ni Captain Ramos, mula ngayon, dahan-dahan mong sagutin ang nga itatanong ko. Kung may hindi ka maalala, huwag mong pilitin, tumango si Liza. Alam mo ba kung nasaan ang lugar na iyon? Hindi ko po alam ang eksaktong address. Ano ang ba nakita mo sa paligid? Naririnig ko po ang tunog ng tren. Ilang beses sa isang araw. At kapag malakas ang ulan, may naririnig akong agos ng tubig sa loop ng pader. Naalala mo ba ang itsura ng bahay? Isang luma at nag-isang bahay. May puno ng mangga sa bakuran at sa ibabaw ng pader may nakikita akong pulang krus. Isinulat ni Captain Ramos ang detalye sa kanyang kwaderno. Paano ka napunta dun? Muling bumilis ang pahinga ni Liza. Noong gabing nawala siya, katatapos lang ng kanyang part-time job sa isang maliit na karinderya malapit sa PNR station sa Espanya. Mag-alas 11 ng gabi noon, bahagyang umulan at walang masakyan na jeep o taxi. Biglang may isang itim na sedan na huminto sa tabing kalsada. Ang driver ay isang lalaking nasa mid-30s. Mayos ang suot nitong polo shirt at kalmado ang pananalita. Nagpakilala siya bilang isang empleyado ng isang local advertising agency. Naghahanap daw sila ng babae para sa isang photoshoot para sa isang bagong bukas na salon at nagalok ng 5,000 piso para sa isang araw na trabaho. Tumanggi si Liza nung una, ngunit ipinakita ng lalaki ang isang ideya na tila government-issued na may malinaw na litrato at panggalan. Hindi siya namilit o nagbiro ng bastos. Sa halip, mukhang naiintindihan niya ang pag-alinlangan ni Liza. Okay lang kung ayaw mo, pero dahil umuulan at gabi na, ihahatid na lang kita hanggang sa sakayan. Ang masalitang iyon ang nagpabagsak sa depensa ni Liza. Naalala niya na pagkasakay sa kotse, uminom siya ng ilang lagok ng bottled iced tea na inabot ng lalaki. Ang susunod niyang alaala ay ang malamig na sahig at amoy ng amag. Pagmulat niya, nakatali ang kanyang kamay at paa sa isang makitid na silid. Walang bintana. May isang bumbilya sa kisame na nababalutan ng wire mesh at may mga mansa ng halumigmig sa pader. Sa isang sulok ng silid, may 2 lumang double-deck na kama at 3 babae ang nakatingin sa kanya. Ang pinakamatanda sa kanila ay si Diana Cruz, 25 taong gulang, halos 2 taon nang nawawala. Si Michelle Garcia ay hindi man lang tumingin kay Liza sa loob ng ilang araw. Sa tuwing may maririnig siyang yabak sa labas ng pinto, yumuyuko siya at humaharap sa pader. Si Ella Daffit naman ay laging yakap-yakap ang isang lumang brown na jacket, araw at gabi. Iyon daw ang huling damit na biniling ang kanyang ina para sa kanya. At sa loob ng silid, may 2 kama na walang laman. Nang akmang hihiga si Liza sa isa sa mabakanteng kama, hinawakan ni Diana ang kanyang pulso. Huwag kang hihiga, Dian. Bakit po? Hindi sumagot si Diana. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Liza ang dahilan. Isang gabi, malakas ang ulan. Habang lumalala ang halumigmig sa basement, isang kakaibang amoy ang kumalat sa silid. Amoy ng nabubulok na lupa, bleach at kalawang na bakal na pinahalo.
Habang tinatakpan ni Liza ang kanyang ilong at hinahanap ang pinagmumulan ng amoy, bumulong si Diana. Galing yan sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng bakanteng kama, may bahagi ng semento na mas maputla kaysa sa iba. Sa isang bahagi nito, may mga marka ng kalmot, mahahaba at maninipis na guhit na tila ginawang nagakuko. Sa ilalim nun, nakalibing sina Isabel Castillo at Nina Torres. Siya ang pumatay sa kanila, tanong ni Captain Ramos. Hindi makasagot si Liza. Tumango lang siya habang nakapikit. Alam mo ba ang pangalan ng lalaki? Sa pagkakataong ito, agad sumagot si Liza, Marco Reyes. Uminto ang panulat ni Captain Ramos. Sigurado ka? Siya mismo ang nagsabi. Sinabi niya na hindi niya kailangang itago ang pangalan niya sa amin. Makikilala mo ba siya kapag nakita mo? Dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nakita ni Captain Ramos sa kanyang mamata ang higit pa sa takot. Ito ang mamata ng isang taong sa loob ng 3 buwan ay paulit-ulit na binasa ang ekspresyon ng isang tao at hinulaan ang panganib sa bawat araw batay lamang sa tono ng kanyang boses. Kahit nakapikit, kilala ko siya, basak ang boses ni Liza. Sa yabak pa lang niya, alam ko na. Si Marco Reyes ay bumababa sa basement sa isang takdang oras, mga bandang 9:00 ng gabi. Bago bumukas ang pintong bakal, maririnig muna ang tunog ng metal na susi na nakikiskisan. Pagkatapos, sunod-sunod na bubuksan ang 7 kandado. Unang pinto, pangalawang pinto, pangatlong pinto, hanggang sa mabuksan ang ika-7 pinto, hindi dapat magsalita ang nga babae. Isinusulat ni Marco ang pangalan ng sinumang gumawa ng ingay sa isang maliit na kwaderno. Kahit na nananakit siya, hindi siya nagagalit. Hindi rin niya itinatataas ang kanyang boses. Sino ang lumabak sa patakaran ngayon? Kapag nagtanong siyang ganyan, hindi magawang makatinginan ng mga babae. Kapag walang sumasagot, pinapatay niya ang ilaw at kinukuha ang kanilang pagkain. May mga araw na kahit tubig ay hindi niya ibinibigay. Ginugutom ni Marco ang mga babae at pinakaway sila. Bibigyan niya ng mas maraming tinapay ang isa at sasabihin sa iba na naksusumbong ang babaeng iyon. Kapag may nakakasakit, sa halip na magbigay ng gamot, pinapipili niya ang iba kung sino ang parurusahan. Araw-araw niyang ipinapaalala na hawak niya ang kanilang buhay. Nang unang dalhin si Liza doon, sinabi ni Marco sa kanya, dito hindi mahalaga kung sino ka sa labas. Tinapik niya ang pader ng basement. Ito ang mundo mo at ako ang oras mo. Sa unang linggo, walang tigil sa pagsigaw si Liza. Kinakalampag niya ang nga pader at sinusuntok ang pinto. Humingi siyang tulong hanggang sa mamalat siya at malasahan ang dugo. Ngunit walang nakakarinig sa itaas na lupa. Dobla ang pader at ang loop ng pintong bakal ay may makapal na homa at soundproofing material. Nang mapagod si Liza at bumagsak, binigyan siya ni Diana ng kaunting tubig at sinabing, kapag sumisigaw ka, lalo lang siyang natutuwa. Hahanapin tayo ng mga pulis. Ganyan din ang inisip ko noong una, iyon lang ang sagot ni Diana. Sa paglipas, panahon sa halip na lumaban, nagsimulang mag-obserba si Liza. Inalala niya kung saang bulsa inilalagay ni Marco ang masusi, anong oras siya sumasagot ng telepono, kung anong nga araw siya amoy alak, at kung aling pinto ang una niyang tinitiknan kapag namatay ang generator. At nakpanggap siyang masunurin. Sumasagot siya kapag nagtatanong si Marco at nauna pang maglinis nege silit kaysa sa iba. Kapag nagdadala siya ne pagkain, yumuyuko siya at nagpapasalamat. Noong una, nagduda si Marco, ngunit pakalipas ng 1 buwan, nagsimula na siyang magtiwala kay Liza. Isang araw, tinanggal niya ang posas sa bukong-bukong ni Liza. Iba ka sa kanila, kinailangan ni Liza ngumiti. Naniniwala siyang ang ngiting iyon ang magliligtas sa kanya. Ang pagkakataong makatakas ay dumating noong gabing Setyembre 4 dahil sa malakas na ulan, huminto ang water pump sa basement. Umagos pabalik ang maruming tubig sa sahig
at ilang beses namatay ang generator. Nagmura si Marco, kinuha ang kanyang toolbox at nagtungo sa machine room. Noong araw na iyon, itinago niya ang kanyang susi sa loob ng kanyang bota. Alam ni Liza kung nasaan iyon. Pagkapasok ni Marco sa machine room, sinadyang itumba ni Diana ang isang balde sa harap ng pinto. Umalingaw-ngaw ang tunok ng metal sa pasilyo. Habang sumisigaw si Marco at lumingon, kinuha ni Liza ang mga susi mula sa bota. Madaling nabuksan ang unang pinto, nabuksan din ang pangalawa. Sa pangatlong pinto, hindi agad umikot ang susi. 2 beses niyang nabitawan ang susi dahil sa pawis sa kanyang kamay. Sa likuran, naririnig niya ang paksipa ni Marco sa pinto ng machine room. Liza, ito ang unang beses na isinigaw niya ng malakas ang pangalan ni Liza. Buksan mo to. Binuksan ni Liza ang ika-4 na pinto at gumapang sa makitit na pasilyo. Sa likod niya, malakas na yumayanig ang pintong bakal. Kapag bumalik ka ngayon, hindi kita sasaktan. Alam ni Liza na kasinungalingan iyon. Pagkalagpas sa ika-5 pinto, lalong tumindi ang amoy ng lupa. Ang ika-6 na pinto ay hindi kandado kundi nakaharang ng isang bakal na trangka. Ginamit ni Liza ang 2 kamay para itulak ang trangka pataas. Natuklap ang kanyang kuko at nakasugat ang kanyang palad, ngunit hindi siya huminto. Ang huling pinto ay hindi bumukas, hindi tama ang susi. Sa likod niya, papalapit na ang ngayabak ni Marco. Kinapa ni Liza ang paligid at nakita ang isang ventilation duct malapit sa kisame. Ang takip nitong bakal ay kumakalok at halos matanggal na ang isang turnilyo. Ito ang mismong duct na sinubukang buksan ni Nina bago siya namatay. Umakyat si Liza sa isang maliit na lalagyan sa pader at hinila ang takip. Tuluyan nang natanggal ang kanyang kuko. Gasgas ang kanyang nunang bumaksak ang takip, ngunit ipinilit niya ang sarili sa loob. Ang daanan ay kasya lamang sa isang tao. Sa bawat pahinga niya, pumapasok ang lupa at alikabok sa kanyang bibig. Sa likuran, kinakalampak ni Marco ang huling pintong bakal. Kapag lumabas ka diyan, hindi ikaw ang mamamatay, kundi ang manaywan sa baba. Hindi huminto si Liza. Sa dulong ventilation duct, itinulak niyang kanyang balikat ang isang lumang takip at bumuhos ang malamig na tubig ulan sa kanyang mukha. Gumulong siya at bumaksak sa isang damuhan sa likod ng bahay. Sa sandaling iyon, unang beses niyang nakita ang langit. Ang langit sa gabi pagkatapos ng 3 buwan. Walang bituin dahil sa makapal na ulap, ngunit para kay Liza, kahit ang maitim na langit na iyon ay nakakasilaw. Tumakbo siya ng walang sapin sa paa sa tabi ng riles ng tren. Ilang beses siyang nadapa at napunit ang kanyang talampakan, ngunit hindi siya lumingon. Sa tuwing may nakikita siyang ilaw ng sasakyan sa malayo, iniisip niyang kotse iyon ni Marco, kaya nagtatago siya sa mga eskinita. At pagkalipas ng 2 oras, nakarating siya sa presinto. Matapos ang kanyang salaysay, sumandal si Liza sa upuan, pagod na pagod. Inutusan ni Captain Ramos ang isang babaeng pulis na dalhin si Liza sa hospital at bumalik siya sa opisina ng homicide section. Lampas 2:00 ng madaling araw, ngunit lahat ng miyembro ng team ay ipinatawag. Inilagay niya ang 6 na pangalang binanggit ni Liza sa database ng mga nawawalang tao. Diana Cruz, Michelle Garcia, Ella David, Isabel Castillo, Nina Torres, at Liza Santos. Lahat ng 6 ay may aktibong ulat ng pagkawala. Magkakaiba ang lugar at petsa ng kanilang pagkawala, ngunit may isang pagkakatulad. Ang huli nilang lokasyon ay nasa timog kanlurang bahagi ng Metro Manila, tulad ng mga terminal sa Cubao at Pasay o sa Red Light District ng Malate. Sinuri rin ni Captain Ramos ang bahaging plate number na naalala ni Liza. Itim na midsize sedan, dulo ay 7,334. Ilang sandali pa, lumitaw sa monitor ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan. Marco Reyes, 36 taong gulang, nakatira sa isang bagong kondominium sa Quezon City. Nanigas ang ekspresyon ni Captain Ramos nang makita ang trabaho nito. Si Marco Reyes ay isang empleyado ng City Hall.
sa ilalim ng City Engineering Office. Ang trabaho niya ay mag-inspeksyon ng mga ilegal na istruktura at mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Dati siyang nagtrabaho sa Bureau of Fire Protection, BFP, at 3 beses nang nakatanggap ng parangal para sa kanyang serbisyo sa pagliligtas ng buhay. Ang lalaki sa litrato ng kanyang government ID ay may mayos na gupit at walang ekspresyon. Ipinrint ni Captain Ramos ang litrato at dinala sa ospital. Si Liza, na nakahiga sa kama sa emergency room, ay napasigaw at napaatras nang makita ang litrato. Natanggal ang swero sa kanyang braso at nagsimulang dumugo. Siya ba ito? Nangginginig na tumango si Lisa. Siya nga po. Hindi niya maalis ang tingin sa litrato kahit na yon pinapanood niya tayo. Nagtanong si Captain Ramos, anong ibig mong sabihin? Nawala ng kulay ang mukha ni Liza. May mga kamera po sa lupang bahay, sa basement, sa bakuran. Sinabi niya na kaya niya kaming makita kahit nasaan siya. Agad na kinuha ni Captain Ramos ang kanyang cellphone. Ngunit hinawakan ni Liza ang kanyang braso. Kailangan yun nang pumunta doon. Kapag nalaman niyang nakatakas ako, hindi niya hahayaang mabuhay ang mga naiwan. 3:10 ng madaling araw, humingi ang garang suporta si Captain Ramos mula sa MPD headquarters. Nagutos din siyang i-trace ang lokasyon nege sasakyan ni Marco Reyes. Ngunit 1 oras na ang nakalipas, patay na ang cellphone ni Marco. Sa parehong oras, sa isang lumang bahay sa Sampaloc, sa likod ng 7 pintong bakal, nakasandal sa pader si Diana Cruz, hindi gumagawa ng anumang ingay. Si Michelle Garcia ay nakatingin sa ilalim ng kama, kinakagat ang kanyang labi, habang si Ella David ay tinatakpan ng lumang jacket ng kanyang ina ang kanyang mukha. Sa dulo ng pasilyo, huminto na ang ugong ng generator. Sa ganap na kadiliman, narinig ang tunog ng mametal na susi na nagkikiskisan. 1 beses, 2 beses, at may isang taong dahan-dahang binubuksan ang huling pinto, September 5, 3:42 ng madaling araw. Sa Situation Room ng Manila Police District, nagahalo ang amoy ng sigarilyo at malamig na kape. Sa malaking mapa sa pader, nakamarka ng pulang panulat ang isang lugar sa Sampaloc. Batay sa salaysay ni Liza, ang 4 na kondisyon rilas ng tren, lumang nag-isang bahay, puno ng mangga at pulang krus na nakikita sa ibabaw ng pader ay naglimita sa paghahanap sa 12 bahay. Ang pinakaposibleng lokasyon ay isang lumang bahay sa dulo ng isang eskinita sa area na iyon. Ayon sa titulo, ang may-ari ay isang 70 anyos na lalaki na nakatira sa Batangas, ngunit mula 2009, ito ay pinapaupahan sa isang lalaking nagngangalang Jose Santos. Ang problema, ang pangalan at SSS number na ginamit ay parehong peke. Ang upa ay laging binabayaran ng cash taon-taon at 2 beses pa lang nakita ng may-ari ang mukha ng umuupa. Ang mas kahina-hinala ay kasama ang bahay sa isang lugar na nakatakdang i-redevelop. Halos lahat ng residente ay lumipat na at ang manatitirang bahay ay halos walang nakatira. Sa gabi, ang ingay mula sa mga cargo train na dumadaan sa Riles ay sapat na para takpan ang anumang malakas na tunog. Bagamat hindi kalayuan sa pangunahing kalsada, ang loop nga eskinita ay hindi madaling makitang makatagalabas. Itinuro ni Captain Ramos ang mapa. Unahin natin ang bahay na ito. Nagtanong ang kasama niyang si Detective Rico Vargas. Tatawag ba tayong SWAT? Mataas ang posibilidad na may mga armas sa loob at may 3 survivor. Hindi natin alam kung may baril siya. Si Marco Reyes, hindi pa rin mahanap ang sasakyan. Wala siya sa kondo niya sa Quezon City at sabing ng asawa niya, hindi rin siya makontak mula pa kagabi. Sandaling huminto si Captain Ramos. Hindi maalis sa isip niya ang huling babala ni Liza. Kapag nalaman niyang nakatakas ako, hindi niya hahayaang mabuhay ang naiwan. Kung nakabalik na si Marco sa basement, paubos na ang oras ng mga pulis. 4:30
31 ngang madaling araw, 3 itim na van at 2 ambulansya ang tahimik na pumasok sa eskinita sa Sampaloc. Ipinark ng mapulis ang kanilang sasakyan mas 100 metro mula sa bahay at naglakat. Humina na ang ulan, ngunit baha pa rin ang eskinita. Sa pagitan ng lumang pader, tumubo ang damo na hanggang baywang ang taas at ang ilaw sa isang poste ay kumikislap ng hindi regular. Huminto si Captain Ramos sa bukana ng eskinita. Nakita niya ang punong mangga na binanggit ni Liza. Ang mayabong na puno ay nasa gitnang maliit na bakuran at sa likod nito, sa ibabaw ng pader, bahagyang kumikinang ang pulang krus ng isang simbahan, tama rin ang address. Ang bahay ay hindi mukhang may nakatira. Kinakalawang na ang gate at makapal ang alikabok sa mga bintana. Ang mailbox ay punong malumang flyers, ngunit may isang itim na plastic bag sa isang sulok ng bakuran na hindi basa. Ibig sabihin, may naglagay nito doon sa nakalipas na ilang oras. Sumanyas ang isang miyembrong SWAT. Hindi nakalok ang gate. Nagiwalay ang mapulis sa 2 grupo. Isang grupo sa harap at ang isa ay umakyat sa pader sa likod. Pulis, kung sino man ang nasa loob, lumabas na kayo nang nakataas ang kamay. Walang sumagot. Nang puwersahang buksan ang pinto sa harap, sumalubong ang amoy ng amag. Sa sala, may isang lumang aparador at isang punit na sofa. Puno ng alikabok ang sahig, ngunit sa gitna, may malinaw na mga yapak na tila kamakailan lang ginawa. Ang mga yapak ay patungo sa kusina at sa isang bodega sa likod. Sa bodega, magulong nakatambak ang mga uling, pala, isang kinakalawang na bisikleta at isang toolbox. Sa unang tingin, walang kakaiba. Ngunit napansin ni Captain Ramos ang isang bagay sa sahig. Sa gitna ng maalikabo na sementadong sahig, isang parisukat na bahagi, maisang metro ang lapad ay malinis. May runding manipis na siwang sa mga gilid nito. Ipinasok ni Detective Vargas ang isang crowbar sa siwang. Dahan-dahang umangat ang kahoy na tabla na mukhang bahaging sahig. Sa ilalim nito, isang madilim na butas ang bumungad. Nang ilawan ng flashlight, lumitaw ang isang bakal na hagdan na nakakabit sa pader. Ang butas ay kasya lamang sa isang tao. Mula sa ilalim, umakyat ang malamig at maalinsangang hangin. Isinuot ni Captain Ramos ang kanyang gas mask at sinabing, "Bababa ako." Huminto ang unang SWAT member na pumasok. Mangga 3 metro pababa, may pinto po. Ang pintong bakal na nakakabit sa pader ng basement ay hindi karaniwan sa isang bahay. Walang hawakan sa loob, tanging sa labas lang ito mabubuksan. Ang magilid ng pinto ay may makapal na rubber seal na ginagamit sa mga pinto ng kotse. Nang umandar ang cutting tool na punong ang kislap at alikabok na bakal ang makitid na daanan. Bumukas ang unang pintong bakal. Sa likod nito, may isang maliit na espasyo na mga 1 metro ang haba at isa pang pintong bakal. Pangalawang pinto, pangatlong pinto, 4 na pinto. Bawat pinto ay may iba't ibang uri ng kandado. May combination lock, trangka, at dobleng kandado na salit-salit na nakalagay. Sa bawat pinto na sinisira ng mga pulis, umaling-aungaw ang tunog ng metal sa ilalim ng lupa. Pagkalagpas sa 5 pinto, biglang kumitid ang daanan. Kinailangan ng mga pulis na yumuko para makadaan. Malamig ang makongkretong pader at may tumutulong tubig mula sa kisame. Sa isang gilid ng sahig, may makabel ng kuryente at maliliit na tubo. Sa harap ng 6 na pinto, itinaas kang nangungunang pulis ang kanyang kamay. May naririnig akong ingay. Huminto ang lahat mula sa kabilang panig ng pinto. May naririnig na tunog ng pagkaskas. Tila isang taong kinakalmot ang pader gamit ang makuko hindi, regular at mahina. Idinikit ni Captain Ramos ang kanyang tainga sa pinto. Pulis ito. May tao ba sa loob? Tumigil ang tunog ng pagkaskas. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakahinang boses ang narinig. Sinungaling, boses ng isang babae. Pulis ba talaga kayo? Inilabas ni Captain Ramos ang kanyang ID, ngunit hindi ito makikita mula sa kabilang panig. Captain Daniel Ramos, Manila Police District Homicide Section.
Nakatakas si Liza Santos at nag-report. Nandito kami para iligtas kayo. Isang mahinang higbi ang narinig mula sa loob. Maya-maya, boses ng isa pang babae ang narinig. Buhay si Liza, buhay siya. Nasa ospital na. May narinig, nakalabok mula sa loob na tila may isang taong napaupo. Ngunit hindi rin madaling nabuksan ang ika-6 na pinto. Tinanggal ng mga pulis ang kandado sa itaas gamit ang cutting tool, pero hindi pa rin gumalaw ang pinto. Napagalaman na may isang bakal na trangka na nakaharang sa loob. Tila inilagay ito ni Marco para pabagalin ang pagpasok ng mga pulis. 3 SWAT members ang paulit-ulit na sinipa ang pinto. 1, 2, sa ikatlong paktama, bumaluktot ang trangka. Nang bahagyang bumukas ang pinto, sumingaw ang isang masangsang na amoy. Amoy ngamag, ihi, disinfectant at bulok na pakay na naghalo-halo. Isang pulis ang napalingon at nasuka. Sa likod no ika-6 na pinto, may isang maliit na machine room. May isang lumang generator, tangkeng tubig, toolbox at mga lalagyan ng langis. Sa pader, may 4 na monitor para sa surveillance. 3 ay itim ang screen, ngunit ang isa ay nagpapakita ng lupngang bodega sa itaas. Nakarecord ang pagpasok ng mga pulis. Sa ilalim ng monitor, may nakakonektang isang maliit na digital transmitter. Nanigas ang muka ni Captain Ramos. External transmitter. Kaya ni Marco na makita ang loob ng bahay kahit nasaan siya. Malaki ang posibilidad na nakikita niya ang lahat mula pa nung pumasok ang mga pulis. Sa kabilang dulo ng machine room, naroon ang huling pintong bakal. Ang ika-7 pinto. Sa gitna nito, may isang maliit na butas para sumilip, ngunit nakatakip ito ng metal plate mula sa labas. Nakapinta ng pula ang numerong 7 sa pinto. Binuksan ni Captain Ramos ang takip ng butas. Noong una, wala siyang makita. Patay ang ilaw sa loob. Nang itutok niya ang flashlight, isang mukhang tao na nakayuko sa pader ang lumitaw. Sumigaw ang babae ng matamaan ng ilaw at umatras. Sa tabi niya, may 2 pang babae na makayakap. Patayin niyo ang ila. Sigaw ng isang babae. Sabi niya, mamamatay kami kapag binuksan yan. Wala si Marco dito. Sabi ni Captain Ramos, nga pulis kami, ngunit hindi naniwala ang mababae. Paulit-ulit na sinabi ni Marco sa kanila na kasabwat niya ang mataong nakasuot ng uniformeng pulis. Na kapag nagsumbong sila, ibabalik lang sila doon para sa mas malupit na parusa. Lumuhod si Captain Ramos sa harap k pinto. Diana Cruz. Narinig ang isang malalim na pahinga mula sa loop. Ikaw ba si Diana Cruz? Dahan-dahang itinaas ng pinakapayat na babae ang kanyang ulo. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Sinabi ni Liza Santos. Nanginginig ang mata ni Diana. Nakalabas ba talaga si Liza? Oh, buhay siyang nakalabas. Tinakpan ni Diana ang kanyang mukha 2 kamay. Walang lumabas na iyak. Tanging nga luha lang ang dumaloy sa pagitan ng kanyang nga daliri. Sinimulang sirain ng mga pulis ang huling pinto. Inabot ng 15 minuto bago mabuksan ang ika-7 pinto. Nang bumaksak ito palabas, ang makababay ay lalong tumakbo papasok sa silid. Si Michelle Garcia ay sumiksik sa isang sulok habang si Ella David ay pinatong ang brown na jacket sa kanyang ulo at paulit-ulit na sinasabing, "Sorry po." Tanging si Diana ang paika-ikang lumapit. Matangkad siya, ngunit mukhang wala pang 40 kilo ang kanyang timbang. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot at ang kanyang balat ay maputla dahil sa hindi pagkakasikat ng araw. May mga lumang markang ng posas sa kanyang mabukong-bukong. Inilahat ni Captain Ramos ang kanyang kamay. Pwede na kayong lumabas. Tiningnan ni Diana ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito hinawakan. Wala ba siya sa labas? Wala siya. Sigurado po kayo, sigurado. Inihakbang ni Diana ang isang paa palabas. Sa sandaling iyon, biglang umandar muli ang generator. Nagkaroon kuryente sa buong basement at sabay-sabay na umilaw ang ma-fluorescent lamp sa kisame. Sabay-sabay na napasigaw ang 3 babae.
Si Michelle ay dumapa sa sahig at tinakpan ang kanyang ulo habang si Ella ay gumapang sa ilalim ng kama. Hinawakan ni Diana ang braso ni Captain Ramos at nanginig. Nandito na siya. Hindi. Umandar lang ang generator. Hindi po. Balif na umiling si Diana. Bumubukas lang. Yan kapak parating na siya. Tumingin si Captain Ramos sa direksyon ng machine room. May isang taong nakpaandar ng generator ng remote mula sa labas. Halos kasabay nito, isang static na tunok ang narinig mula sa isang maliit na speaker sa pader. Matapos ang ilang sandali, narinig ang boses ng isang lalaki. Diana, nanigas ang muka ng tatlong babae. Ang boses ay mababa at kalmado. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil lang may nakbukas ng pinto? Itinutok ng SWAT members ang kanilang mga baril sa speaker at sa mga kabel. Sumigaw si Captain Ramos, Marco Reyes, pulis ito. Sabihin mo kung nasaan ka at sumuko ka na. Isang maikling tawa ang narinig mula sa speaker. Captain Ramos, alam na ni Marco ang pangalan ni Captain Ramos. Mas mabilis kayong nakababa kaysa sa inaasahan ko. Nailigtas na namin ang mga babae. Wala ka ng matatakbuhan. Nailigtas, mahinang sabi ni Marco. Tinanong niyo ba sila kung gusto talaga nilang umalis pagkatapos ng mga salitang iyon na putol ang komunikasyon. Namatay din ang ilaw ng transmitter sa machine room. Agad na inutusan ni Captain Ramos ang technical team na itras ang signal. Ngunit dumaan ito sa maraming relay kaya't hindi agad matukoy ang pinagmulan. Sinimulang ilipat ng maparamedik ang tatlong babae, isa-isa, patas. Hanggang sa huli, ayaw bitawan ni Ella ang paang kama. Kinailangan pa siyang pilitin ng dalawang pulis bago may sakay sa stretcher. Bago tuluyang umakyat, lumingon si Diana. Kailangan niyo ring buksan ang mga kama na yan. Nagtanong si Captain Ramos dahil ba sa 2 taong sinabi ni Liza, itinuro ni Diana ang 2 bakanteng kama. Ang semento sa ilaling enerhiya maga ito ay mas maputla kaysa sa paligid. Sa isang bahagi, may bahagyang bakas ng isang hugis parihaba. Nang katukin ng Soko team ang sahig, iba ang tunog nito kumpara sa ibang bahagi. Dinala ang magagamit sa pahuhukay. Ang semento ay may kapal ng mga 15 sentimetro. Sa ilalim nito, may mga patong-patong na lupa, graba, at plastic waterproofing. Nang alisin ng pulis ang unang layer ng plastic, isang malakas na amoy ng disinfectant ang kumalat. Sa ilalim nito, natakpuan ang buhok ng tao, mahaba at itim na buhok. Agad na binagalan ng SOCO team ang kanilang pagtatrabaho. Ang unang hukay ay kasya lamang sa isang tao. Ang bangkay ay nakabalot sa makapal na kumot at plastic at tinalian ng alambre ng maraming beses. Sa paligid may halo-halong apog, uling at sabong panlaba. Sa ilalim ng pangalawang kama, natakpuan ang parhong uri ng libingan. Pinanut ni Diana ang eksena mula sa malayo bago siya napaluhod. Sina Isa at Nina Yan. Hinarangan ni Captain Ramos ang kanyang paningin. Huwag mong tingnan. Ako ang ganayibing sa kanila, sabi ni Diana. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Kaming tatlo ang nahukay. Inutusan niya kami. Wala kang kasalanan. Hindi sumagot si Diana. Tinawag si Captain Ramos ng medical examiner na kumukuha sa unang bangkay. Captain, kailangan niyo itong makita. Sa ibabaw na, kumot na bumabalot sa bangkay. May nakasulat na pangungusap gamit ang itim na permanent marker, unang aral. Sa pangalawang kumot, nakasulat naman ikalawang aral. Nagtiimbagang si Captain Ramos. Ginamit ni Marco Reyes ang pinatay niya hindi bilang tao, kundi bilang babala para paamuin ang ibang babae. Hindi man lang niya inilabas ang mga bangkay sa silid. Inilibing niya ang mga ito sa ilalim mismo ngang kamangang mga buhay na biktima, pinipilit silang kumain at matulog sa ibabaw nito araw-araw. Sa isang pader, may 6 na kahon na iginuhit. Sa bawat kahon, may nakasulat na pangalan ng babay at petsa. Diana Cruz, el 18 de julio de 2009. Isabel Castillo, el 3 de marzo de 2010.
Michelle Garcia, el 26 de mayo de 2010. Nina Torres, el 11 de septiembre de 2010. Ella David, il 8 gennaio 2011. Lisa Santos, 4 de junho de 2011. Sa ibabaw Negraba, pangalan Nina Isabela Tenina, may dalawang pulang linya. Sa ilalim nito, may isang pangungusap na nakasulat sa maliit na letra. Ang sumusunod ay mabubuhay at makakalabas. Tinitigan ni Captain Ramos ang pader at may napansin siyang kakaiba. Sa dulong ng pangungusap, may isang palaso. Ang palaso ay hindi nakaturo sa kama kundi sa isang kahoy na estante sa sulok ng silid. Nang alisin ang estante, isang maliit na pintong bakal ang lumitaw sa pader. Pagbukas ng pinto, puno ito ng mga manipis na kwaderno, videotape at memory card. Sa mga kwaderno, nakatala ang pangalan ng mabiktima, dami ng kinakain, oras ng tulog, menstrual cycle, bilang ng parusa at antas ng paglaban. Lahat ay nakaayos ayon sa petsa. Itinala ni Marco Reyes ang pagdurusang taon na parangma, resulta ng isang eksperimento at sa pinakailalim natakpuan ng mapulis ang isang litrato. Sa litrato, nakatayo si Marco sa loob ng basement. Sa tabi niya, isang dalagang babae ang nakangiti habang nakakapit sa kanyang braso. Ang babae ay hindi isa sa 6 na nakilalang biktima. Walang markang na pagkakatali sa kanyang pulso. Ayan-sayen malinis na damit at sapatos. Sa likod ng litrato, may petsa at isang maikling pangungusap. Enero 17, 2010. Natapos ang unang bahay kasama si Jessie. Tiningnan muli ni Captain Ramos ang mukha sa litrato. Ang babaeng ito ay hindi biktima. Nakangiti siya sa panik ni Marco Reyes. Sa sandaling iyon, muling umilaw ang isa sa mga monitor sa machine room. Lumito sa screen ang pasilyo ng emergency room ng isang hospital. Ang ospital kung saan dinala si Liza. Sa isang sulok ng screen, isang lalaking nakaitim na sombrero ang dahan-dahang naglalakad papunta sa pinto ng AR. Nabitawan ni Captain Ramos ang litrato at kinuha ang kanyang radyo. Tawagan agad ang security ng ospital. Ngunit ang lalaki sa monitor ay nasa pinto na at itinaas niya ang kanyang ulo direktang tumingin sa kamera na nakakabit sa kisame. Ang lalaking lumitaw sa pasilyo ng air ng ospital ay nakasuot ng itim na sombrero na halos takpan ang kanyang mukha. Malabo ang QNG monitor, ngunit may kakaibang pamilyaridad na naramdaman si Captain Ramos sa kilos NG lalaki. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya tumitingin sa paligid o nagtatago NG muka. Tila may karapatan siyang pumasok doon, kalmadong dumaan sa automatic na pinto. Tawagan ang lahat ng tauhan sa kwarto ni Liza. Sigaw ni Captain Ramos sa radyo. Isang lalaki ang pumasok sa air. Itim na sombrero, kulay abong jacket, posibleng si Marco Reyes. Hindi stable ang signal ng radyo sa basement. Ilang segundo pa bago narinig ang sagot na may kasamang static. Copy, Captain. Tumakbo si Captain Ramos papunta sa hagdanan. Habang paakyat sa makitid na daanan, maingay na yumayanik ang bakal na hagdan sa ilalim ng kanyang sapatos. Sumusunod sa kanya si Detective Vargas at 2 SWAT member. Pagdating sa itaas, lumakas muli ang ulan. Sumakay si Captain Ramos sa sasakyan at tumawag sa ospital. Pakicheck ang kwarto ng pasyenteng si Liza Santos ngayon din. Sa kabilang linya, narinig ang mga nagmamadaling yabag. Ilang sandali pa, sumagot ang isang security guard, humihingal. Nasa loop po siyang kwarto. May 2 pulis din na nagbabantay. Yung lalaking nakaitim na sombrero, wala po kaming nakitang ganong tao. Tingnan niyo ang CCTV sa entrance ng kakapasok lang niya. Sandaling natahimik ang guard. Captain, may problema po. Anong problema? Walang sinuman sa recording ng camera. Natigilan si Captain Ramos. Ang video ng ospital na lumabas sa monitor sa basement sa Sampaloc ay hindi live. Ito ay isang pre-recorded na video na ipinalabas.
Inaasahan ni Marco Reyes na matutuklasan ng mga pulis ang monitor. Nagpalabas siya na pekeng video para ilihis ang atensyon ng mga pulis sa ospital at paalisin sila sa basement. Tumingin si Detective Vargas kay Captain Ramos mula sa driver's seat. Kung ganon, hindi ang ospital ang target niya. Lumingon si Captain Ramos sa direksyon ng bahay sa Sampaloc. Ang ebidensya, muli silang tumakbo papasok sa bahay. Habang inililigtas ng mapulis ang 3 biktima at kinukuha ang mga bangkay, marami ng Soko personnel ang pumasok sa buong gusali. Ngunit hindi pa rin nila alam kung saan at anong mga aparato ang inilagay ni Marco. Pagbalik ni Captain Ramos sa machine room, isang pulang ilaw ang mabilis na kumikislap sa isang pader. Kanina pa ba yan naka-ila? Umiling ang isang technical staff. Kaka-activate lang po. Binuksan niya ang isang metal na kahon at isang paulit-ulit na electronic beep ang narinig mula sa loob. Sa loob ng kahon, may timer at mga kabel na nakakonekta. Ang mga kabla ay papunta sa ilalim ng sahig. Bomba ba yan? Hindi po. Mukhang power device para i-reverse ang water pump. Agad na naintindihan ni Captain Ramos ang ibig sabihin nito. Ang pump na dapat ay naglalabas ng maruming tubig at tubig ulan mula sa basement ay babaliktad ang takbo. Ang tubig mula sa mga kalapit na kanal ay papasok sa basement. Layunin ni Marco na bahayin ang buong basement para sirain ang ebidensya, putulin ang kuryente. Habang tinatanggal ng mga staff ang aparato, nagsimulang bumulwak ang maitim na tubig mula sa drain sa sahig. Kumalat ang masangsang na amoy. Inilagay ng Soko team ang magwaderno, memory card at videotape sa makahon at mabilis na inayat sa itaas. Bago pa umabot sa bukong-bukong ang tubig, naputol na ang kuryente. Tumayo si Captain Ramos sa basang sahig at tiningnan ang pada. Kahit sa kanyang paktakas, sinusubukan pa rin ni Marco Reyes na kontrolin kung paano magtatapos ang kanyang underground na mundo. Ang pagdating ng pulis, pagtuklas ng ebidensya, pagliligtas sa mga biktima, lahat ay tila kinakalkula. Hindi siya isang taong kumilos dahil sa buksong damdamin. Ang lalaking ito ay nakplano ng lahat sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. 7:20 ng umaga. 3 sasakyan ng pulis ang dumating sa isang bagong kondominium sa Quezon City. Dito nakatira si Marco Reyes kasama ang kanyang asawang si Anna at ang kanilang maliit na anak na babae. Si Anna na nagbukas ng pinto ay mukhang puyat na puyat. Sa edad na 28, karga niya ang kanyang 10 buwang gulang na anak. Umiyak ang sanggol nang makita ang mga hindi kakilala. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang ginawa ng asawa ko, sabi ni Anna habang umupo sa sofa. Baka nakamali lang po kayo ng tao, sir. Umupo si Captain Ramos sa tapat niya. Ang sasakyan at pagkakakilanlan na asawa niyo ay tumutugma sa salaysay ng biktima. Imposible po dyan. Alam niyo ba ang tungkol sa isang bahay sa Sampaloc? Nag-alinlangan ang mata ni Anna. Sampaloc? Isang bahay na inupahan ng asawa niyo mula pa noong 2009. Wala pong inupahang ganong bahay ang asawa ko. Madalas ba siyang hindi umuwi? Madalas po siyang may night duty. Dahil da po sa pag-inspeksyon ng mga illegal na construction site o mga KTV, minsan ilang araw siyang hindi nakakawi. May sinabi ba siyang malayo ang kanyang trabaho? Minsan po, sinasabi niyang na-assign siya sa Bulacan o Laguna. Inilapak ni Captain Ramos sa mesa ang ma-record ng trabaho ni Marco. Sa nakalipas na taon, 12 beses lang siyang na-assign sa night duty. Ngunit ayon kay Anna, mahigit 6 na beses sa isang buwan siyang hindi umuwi. Ginamit ni Marco ang kanyang posisyon bilang government employee para maging kapanipaniwala ang kanyang mga kasinungalingan. Tiningnan ni Anna ang madokumento at kinagat ang kanyang labi. Mabuting ama po siya, sabi niya. Kapag may sakit ang anak namin, buong gabi niya itong kinakarga. Noong buntis ako, siya ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Hindi ko pa siya nakitang sumigaw sa ibang tao.
hindi nagsalita si Captain Ramos. Sanay na siyang marinig ang ganitong salita. Ang isang taong mabait sa pamilya at ang isang taong malupit sa iba ay hindi kailangang magkaibang tao. Ang ilang kriminal ay ganap na hinihiwalay ang pagmamahal na ipinapakita nila sa bahay at ang karahasang ipinapakita nila sa kanilang magkakrimen. Dahil sa kakayahang ito, matagal silang hindi napaghihinalaan. Madalas ba niyang ikwento ang panahon niya bilang bumbero? Opo. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Anna. Ipinagmamalaki niya po ang pagliligtas ng buhay. Maimga na iligtas na raw po siyang bata sa sunog. Mula 2001, nagtrabaho si Marco Reyes sa Search and Rescue Unit ng BFP. Malakas ang kanyang pangangatawan at sanay sa pagsasanay sa pagpasok sa makikitid na espasyo. Alam na alam niya ang istruktura ng mga gumuhong gusali, mga pasilidad sa ilalim ng lupa at mga ventilation duct. Noong 2008, nasugatan ang kanyang likod habang naksasanay. Hindi ito malubhang pinsala, ngunit inalis siya sa field operations. Dahil dito, lumipat siya sa City Engineering Office. Naalala ng kanyang makatrabaho na nagbago si Marco mula noon. Naging tahimik at bihira nang sumama sa mga get-together. Kapag may na-promote na mas bago sa kanya, ilang araw siyang hindi nakikipag-usap. Ngunit masipag siya sa trabaho. Maingat niyang sinusuri ang mga plano kapag nag-inspeksyon ng mga ilegal na istruktura at partikular siyang interesado sa mga basement at bomb shelter. Madalas siyang nagbo-volunteer na inspeksyonin ang malumang gusali, isang trabahong iniwasan ng iba. Nang marinig ito ni Captain Ramos, kinilabutan siya. Ginamit ni Marco ang maimpormasyong natutunan niya sa trabaho para itayo ang kanyang sariling bilangguan. Patuloy na umiling si Anna. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa bahay sa Sampaloc. Maaari po ba naming tingnan ang mga personal na gamit ng asawa niyo? Nagatubili sandali si Anna bago pumayag. Hinaluhok makapulis ang master bedroom, study at isang malit na bodega. Sobrang gayos ang bahay. Ang mga damit ay nakayos ayon sa kulay at ang mga dokumento ay nakafil ayon sa pizza. Sa desk, magkatabi ang mga family picture at mga certificate of commendation. Sa isang litrato, nakangiti si Marco habang karga ang kanyang anak. Ibang-iba ang mukha niya kumpara sa lalaki sa surveillance camera sa basement sa Sampaloc. Nataktuan ni Detective Vargas ang isang nakalok na drawer sa ilalim ng desk sa study. Walang susi. Nang pwersahang buksan, laman nito ay ilang passbook, cash at mga alahas pambabay. Kwintas, singsing, hikaw, hair clip. Hindi ito mga mamahaling gamit, ngunit marami. Namutla si Ana nang makita ang magamit. Hindi po sa akin yan. Nilagyan ng soko ng mga numero ang bawat alahas. Kinuha ni Captain Ramos ang isang maliit na silver na kwintas sa ilalim. Sa likod ng pendant, nakaukit ang masalitang Michelle, 20th birthday. Ang pangalan ni Michelle Garcia, isa sa manailigtas sa Sampaloc. Sa pinakailalim ng drawer, may isa pang cellphone na natakpuan. Nakahiwalay ang baterya, ngunit malinis ang itsura nito. Nang ikonekta ng technical team, lumabas ang password screen. Tiningnan ni Anna ang screen at sinabing ang password niya po ay laging birthday ng anak namin. Tama ang password. Halos walang contact na naka-save sa cellphone. Karamihan ay numero o isang letra lang. Sa call logs, natuklasan na sa nakalipas na 2 taon, daan-daang beses na nakipag-ugnayan si Marco sa isang partikular na numero. Ang numero ay nakasafe sa ilalim ng pangalang J. Halos lahat ng text messages ay nabura na, ngunit may ilan na na-recover. Yung bago, hindi madalas hinahanap ng pamilya. Palaging mag-isa sa may bandang Cubao. May utang kaya sinasabi niyang lalayo muna siya. Sakto sa mga kondisyon na gusto mo. Ang mga mensahe ay nagbibigay alam kay Marco tungkol sa sitwasyon, pamilya at mga kilos na biktima.
Hindi lang basta pumipili na babae si Marco sa kalsada. May isang taong pumipili at nagbibigay sa kanya ng target. Ang huling mensahe ay ipinadala 3 araw bago mawala si Liza Santos. Matalas ang pakiramdam ng bago, baka maging delikado kung patatagalin. Sumagot si Marco, huwag kang mag-alala. Sa ilalim ng lupa, lahat sila pare-pareho lang. Sinuri ni Captain Ramos ang numero ni Jay. Ang may-ari ay si Jessica Jessie Fernandez, 33 taong gulang, nagpapatakbo ng isang cafe bar na nangangalang Ruby sa Quezon City. Tumugma ito sa pangalang nakasulat sa likod ng litratong natagpuan sa basement sa Sampaloc. Natapos ang unang bahay kasama si Jessie. Pumunta ang napulis sa cafe bar ni Jessica, ngunit sarado na ito. Ayon sa mga empleyado, isinara ni Jessica ang bar kagabi dahil magbabakasyon daw siya. Hindi niya sinabi kung saan. Inutusan ni Captain Ramos na itrase ang communication at bank records ni Jessica. Sa sandaling iyon, isang Soko member sa master bedroom ang nakahanap ng isang maliit na susi sa loop ng isang lumang winter jacket ni Marco. Ang susi ay may nakasabit na lumang papel. Nakasulat ditong itim na panulat ang isang maikling address. Tanay, Rizal. Nanlaki ang mamata ni Anna nang makita ang address. Bahay po yan ng biyenan ko, may nakatira pa po ba doon? Hindi po, 3 taon na pong patay si Mama. Walang nakatira sa bahay. Pumunta po ba ang asawa niyo doon kamakailan? Nagisip sandali si Anna bago tumango. Noong nakaraang buwan po, sabi niya magliligpit daw siyang nagamit. Inilagay ni Captain Ramos ang susi sa isang evidence bag. Posibleng tumakas si Marco sa bakanteng bahay sa Tanay. Ngunit hindi pa siya sigurado. Maring sinadya niyang iwan ang address para iligaw ang mga pulis. Biglang tumayo si Anna. Sandali lang po. Kinuha niya ang kanilang family digital camera mula sa isang estante. Ginamit po ang asawa ko ang kamera pagkatapos niyang pumunta sa Tanay. Tiningnan ko po para ilipat ang mga litrato ng anak namin, pero may isang litrato na hindi ko kilala. Sa memory ng kamera, daan-daang family picture ang nakasave. Hinanap ni Anna ang petsa at binuksan ang isang litrato. Sa litrato, makikita ang bakura ng isang lumang bahay bukid. Hindi nakatingin si Marco sa kamera. May hawak siyang pala at naghuhukay. Sa isang gilid ng litrato, may 2 malaking asul na drum ng tubig. At sa harap ng pintong bahay, isang babae ang nakatayo. Si Jessica Fernandez, ang babaeng nakakapit sa braso ni Marco sa litrato sa basement. Nanginginig ang kamay ni Anna habang inililipat sa susunod na litrato. Sa pagkakataong ito, kuha sa loob ng isang bodega. Sa sahig, may itim na plastic na nakalatag at sa pada, nakayos ang ilang tanikala at posas. Sa isang sulok, may isang lumang bakal na kama. Halos kaparehong istruktura sa basement sa Sampaloc. Pinalaki ni Captain Ramos ang litrato. May nakasulat na numero sa dingding ng bodega. Hindi pa tapos ang underground na bilangguan sa Sampaloc. Nagahanda na si Marco ng pangalawang lokasyon. Agad na kinuha ni Captain Ramos ang kanyang radyo. Humingi ng tulong sa Rizal Provincial Police. Ay secure ang buong paligid ng address sa Tanay. Sabihin sa kanila na huwag pumasok ng mag-isa. Sa sandaling iyon, tumunok ang cellphone ni Anna. Private number, nanigas ang kamay ni Anna. Sumanya si Captain Ramos na sagutin ang tawag habang idinidikit ang isang daliri sa kanyang labi. Ikinonekta ng technical staff ang isang signal tracing device. Nanginginig na sinagot ni Anna ang tawag. Hello? Sandaling walang narinig. Pagkatapos, isang iyak ng sanggol ang narinig. Tiningnan ni Anna ang anak na karga niya. Tahimik na ang sanggol dahil sa gulat. Ang iyak na naririnig sa telepono ay mula sa ibang sanggol at narinig ang boses ni Marco. Anna, ang boses niya ay kalmado gaya ng dati. Nandiyan ba ang mga pulis? Hindi makasagot si Anna. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa inyo ng anak natin. Tumingin si Captain Ramos sa technical staff, umiling ito.
Ang signal ay mabilis na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang cell site. Sinabi ni Marco pero pakisabi kay Captain Ramos, nanginginig ang mga labi ni Ana. Anong sasabihin ko? Huwag na siyang pumunta sa tanay. Sa kabilang linya, narinig ang tunog ng isang metal na bagay na kinakalatkat sa sahig. Sandaling hindi nagsalita si Marco. Pagkatapos, mahinang idinagdag, sa unang bahay, 2 lang ang nailibing ko. Pero sa pangalawang bahay, mas marami pang pwesto, naputol ang tawag. Ang iyak na lang ng sanggol ang naiwan sa sala. Tinitigan ni Captain Ramos ang patay na cellphone. Hindi nag-isa si Marco, kasama niya si Jessica Fernandez. At malaki ang posibilidad na may nakakulong na sa pangalawang bilangguan sa tanay. 2011, Setyembre 5, 10:18 maga. Sa highway papuntang Tanay, Rizal, mababa pa rin ang hamok na iniwan ng ulan kaninang madaling araw. 6 na sasakyan ng pulis mula Maynila ang mabilis na bumabaktas sa paliko-likong daan sa bundok. Sa passenger seat, paulit-ulit na pinapakinggan ni Captain Ramos ang recording ng tawag ni Marco. Sa unang bahay, 2 lang ang nailibing ko, pero sa pangalawang bahay, mas marami pang pwesto, walang galit o excitement sa kanyang boses. Iyon ang lalong nakakakilabot. Tila mas nainis si Marco sa katotohanang inagaw ng gapulis ang espasyong ginawa niya kaysa sa pagkakatuklas ng kanyang mga krimen. Itinuring niyang pak-ari ang basement at ang nga babay sa loop. Hindi bilang tao, kundi bilang bahaging istrukturang kanyang dinisenyo at kinokontrol. Hinarangan na ng pulisya ng Tanay ang 200 papasok sa nasabing bahay bukid. Ang lugar ay isang liblib na baryo. Sa pagitan ng mga lumang taniman ng niyog at mga bukirin, may mga bakanteng bahay at ang pinakamalapit na kapitbahay ay mahigit 300 metro ang layo. Ang bahay na tinitirhan noon ng ina ni Marco ay nasa paanan ng isang maliit na burol. Bahagyang nakabukas ang gate. Sa bakuran, naroon pa rin ang 2 asul na drum na nakita sa litrato. Ngunit ang pinto ng bodega ay bukas na bukas at walang laman sa loop. Wala na rin ang mga tanikala at posas na nakasabit sa pader. Umupo si Captain Ramos sa may pintuan. Sa basang lupa, malalim ang mga marka ng gulong ng sasakyan. Isang sedan ang pumasok sa bakuran nitong madaling araw at umalis din. Naunahan tayo, sabi ni Detective Vargas. Mukhang inilipat niya ang nagamit sa litrato. Nagsimulang tumahol ng malakas ang isang sumilandok sa likod ng bodega. Dun, may isang tambak ng lupa na halatang kamakailan lang hinukay. May sukat itong mga 3 metro ang haba at 2 metro ang lapat. Ang ibabaw ng lupa ay binudburan ng apok at dayami. Maingat na inalis ng Soko team ang ibabaw. Inakala ni Captain Ramos na isa na namang bangkay ang makikita nila, ngunit ang natagpuan sa ilalim ng lupa ay hindi tao, 2 patay na baboy. Sinuswatan ang mga ito ng damit at may wig na pambabae sa kanilang ulo. Sa tabi nito, sinadyang ikalat ang malumang sapatos at handbag ng babae. Mahinang nakmura si Detective Vargas. Inasahan na ni Marco na matutuklasan ng mga pulis ang lugar na ito. Nakunwari siyang may nakalibing na bangkay para abalahin ang mga investigador habang siya ay lumilipat sa ibang lugar. Inilibot ni Captain Ramos ang kanyang tingin sa bakuran. Suriin ulit ang buong bahay. Mapader, kisame, pati na ang balon. Habang hinahalohok ng makapulis ang bahay bakit, nagsimula na rin sa ospital sa Maynila ang investigasyon sa 3 nailigtas na baba. Malala ang dehydration at malnutrition ni Diana Cruz, ngunit malinaw ang kanyang isip. Nanginginig si Michelle Garcia sa tuwing lalapitan ng mga medical staff at ayaw bitawan ni Ella David ang brown na jacket ng kanyang ina. Bagamat makakasama sila sa iisang lugar, makakaiba ang kanilang naaalala. Sa kanilang 3, si Diana ang nagbigay ng pinakadetalyadong salaysay. Tumanggi siyang pumasok sa interrogation room. Hindi raw siya makahinga kapag naririnig ang tunok ng pagsaran ng pinto.
Sa huli, isinagawan ng mga pulis ang panayam sa tabi ng kanyang kamahabang nakabukas ang pinto ng kwarto. Maingat na nagtanong ang isang babaeng investigador. Maari mo bang sabihin kung paano namatay si Isabel Castillo? Tiningnan ni Diana ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. Bawat butong ng kanyang daliri ay may malumang paklat. Si Isa ang unang sumubok sa amin na lumabas. Isang gabi noong Hunyo 2010. Noong gabing iyon, mas huli kaysa karaniwan nang bumaba si Marco sa basement. Hindi siya uminom ng alak, ngunit namumula ang kanyang mukha. Iyon ang araw na nalaman niyang hindi siya kasama sa listahan para sa promotion sa trabaho. Inutusan niya ang mababae na lumuhod sa sahig ng walang dahilan. Hindi gumalaw si Isabel. Bakit kami susunod sayo? Pagkatapos ng masalitang iyon, natahimik ang basement, hindi nagalit si Marco. Tumayo siya sa harap ni Isabel at matagal na tinitigan ang kanyang mukha. At sa isang napakalambing na boses, sinabi niya, "Sige, subukan mong baguhin ang mga patakaran." Mula noong gabing iyon, nagplano si Isabel na tumakas. Unti-unti niyang tinatanggal ang isang tabla sa ilalim ng double deck. Ang plano ay paluin siya sa ulo habang nakatalikod si Marco para ilapag ang pagkain at agawin ang masusi. Sumang-ayon sina Diana at Nina na tumulong. Umiling si Michelle dahil sa sobrang takot. Isinagawa ang plano pagkalipas ng 3 araw. Nang ilapak ni Marco ang plato at akmang isasara ang huling pinto, pinalo siya ni Isabel sa likod ng ulo gamit ang tabla. Napaluhod si Marco. Muling iwinasiwas ni Isabel ang tabla. Ngunit dahil sa makitit na espasyo, hindi naging malakas ang tama. Ginamit ni Marco ang nahulog na plato para ihampas sa mukha ni Isabel. Sumugot sina Diana at Nina, ngunit inilabas niya ang isang taser mula sa kanyang baywang. Sa loop ng ilang segundo, natapos ang paglaban. Hindi agad pinatay ni Marco ang 3. Sa halip, pinatay niya ang ilaw at kinuha niya lahat ng pagkain at tubig. Tanging ganap na kadiliman ang naiwan sa basement. Sa unang araw, nagpalakasan pangang loob ang mga babae. Sa pangalawang araw, wala nang nagsalita. Sa ikatlong araw, sinahod ni Michelle ng kanyang kamay ang tumutulong tubig sa pader at ininom ito. Wala pa si Ella noon. Sina Diana, Isabel, Michelle at Nina pa lang ang naroon. Sa ika-4 na araw, bumukas ang pintong bakal. May dala si Marco na isang boteng tubig. Sino ang nagsimula? Walang sumagot. Binuksan niya ang takip ng bote at dahan-dahang ibinuhos ang tubig sa sahig. Sabihin niyo lang kung sino ang nagsimula at hahayaan kong mabuhay ang iba. Napahagulgol si Michelle. Inamin ni Isabel na siya ang may gawa. Tumango si Marco, magaling. Marunong ka palang managot. Kinalatkat niya si Isabel papunta sa machine room. Inutusan din niya ang ibang nga babae na sumunod. Sa gitna ng machine room, may isang metal na upuan. Iginapos ni Marco ang mapulso at bukong-bukong ni Isabel gamit ang makabel. At pinahawak niya kina Diana at Nina ang mabraso ni Isabel. Nang tumanggi ang dalawa, itinuro ni Marco si Michelle. Kung ayaw nyo, siya ang isusunod ko. Nanginginig na hinawakan ni Diana ang kaliwang braso ni Isabel. Hinawakan naman ni Nina ang kanan. Hindi sila sinisi ni Isabel. Sa halip, lumingon siya at sinabing, "Huwag niyong bibitawan. Kapag binitawan niyo, mamamatay tayong lahat." Ikinabit ni Marco ang isang makapal na kable sa lik ni Isabel. Ipinadaan niya ang isang dulo sa isang metal na kawit sa pader. Hindi niya ito hinila ng biglaan. Dahan-dahan, unti-unti niyang hinila ang kabel. Sa bawat pagpupumiglas ni Isabel, kumakalaskas ang ngapaa ng upuan sa sementadong sahig. Inutusan ni Marco ang nga babae na huwag pumikit para maalala niyo at hindi na ulitin ang pagkakamali. Biglang napahinto sa pahinga si Diana habang nagsasalaysay. Sinabi ni investigador na magipahinga muna, ngunit umiling si Diana. Kailangan kong tapusin ito kahit hindi na gumagalaw si Isabel.
Matagal pang hindi binitawan ni Marco ang kabel. Nang makumpirma niyang patay na ito, inutusan niya sina Diana at Nina na hukayin ang sahig sa ilalim ng kama. Isa lang ang pala, salitan silang nahukay. Nakaupo si Michelle na nakaharap sa pader, ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang ulo at pilit siyang pinaharap. Pagsapit ng madaling araw, nailagay na ang bangkay ni Isabel sa makitid na hukay. Binalot ni Marco ang katawan ng plastik at kumot at binudburan ng apog at sabon at binuhusan niya ito ng semento. Bago pa man matuyo ang semento, ibinalik niya ang kama sa dati nitong pwesto. Mula noong araw na iyon, sa kama kung saan nakalibing si Isabel natutulog si Marco. Kapag tinitiknan siya ng nga babae, tinatapik niya ng kanyang sakong ang sahig at sinasabing hindi na nag-isip tumakas si Isabel. Halos hindi na nagsalita si Nina Torres pagkamatay ni Isabel. Ngunit hindi siya sumuko. Pinag-aralan niya ang direksyon ng hangin na pumapasok sa ventilation duct. Unti-unti niyang niluwagan ang turnilyo ng takip gamit ang kanyang kuko at isang maliit na piraso ng bakal. Isang araw, sa silver na bahagi ng isang balat ng chichirya, isinulat niya gamit ang ballpen ang address at pangalan. Malapit sa riles sa Sampaloc, 4 na babae, nakakulong sa basement. Pakitawag ang pulis. Itinulak niya ang pirasong papel sa daloy ng hangin. Ngunit hindi ito nakalabas. Sumabit ito sa ilisi ng ventilador. Regular na binubuksan at sinusuri ni Marco ang ventilation duct. Noong gabing iyon, bumaba siya sa basement dala ang pirasong papel. Walang imik. Sino ang naksulat nito? Walang sumagot. Isa-isang tiningnan ni Marco ang kamay ng mababae. Hinahanap niya kung sino ang may mansa ng tinta ng ballpen. May asul na tinta sa kanang hintuturo ni Nina. Ngumiti si Marco. Wala ka palang natutunan sa pagkamatay ni Isabel. Hindi niya agad pinatay si Nina. Sa ilalim ng machine room, may isang makitid na butas na ginagamit para kumpunihin ang mga tubo. Mas mababaw ito kaysa sa taas ng isang tao at hindi ka makakasya kung hindi ka uupo. Ipinasok ni Marco si Nina doon at isinara ang takip. Sa loob ng 3 araw, tubig lang ang ibinigay niya. Narinig Nina, Diana at Michelle ang tunog ng kukong kumakalmot sa metal mula sa loob. Sa unang araw, humingi ng tulong si Nina. Sa pangalawang araw, tinawag niya ang kanilang pangalan. Sa ikatlong araw, wala nang narinig. Sa ika-4 na araw, inilabas ni Marco si Nina. Hindi na siya makatayo ng mag-isa. Sa harap ng ibang magababa, sinabi ni Marco na bibigyan niya si Nina ng huling pagkakataon. Sabihin mo kung sino ang tumulong sa iyo. Itinaas ni Nina ang kanyang ulo. Putok ang kanyang mga labi, ngunit malinaw ang kanyang boses. Mamamatay ka rin dito balang araw. Ito ang unang beses na nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ibinaksak niya si Nina sa sahig at paulit-ulit siyang pinagahampas ng isang metal na tool. Hirap siyang ilarawan ang eksena. Ilang beses na naputol ang kanyang boses. Kahit huminto na siya, nagpatuloy pa rin ako. Nawalan ng malay si Nina ngunit humihinga pa. Ipinatong ni Marco ang isang itim na plastic bag sa kanyang ulo at tinalian ng alambre ang lig. At inutusan niya si Diana na hilahin ang alambre. Tumanggi si Diana. Kinaladkat ni Marco si Michelle sa harap ng butas. Kung ganun, siya ang isusunod. Sa huli, hinawakan ni Diana ang alambre. Ngunit hindi niya ito kayang hilahin. Sa sandaling iyon, ipinatong ni Michelle ang kanyang kamay sa kamay ni Diana. Sabay na nanginik ang kanilang makamay. Tiningnan sila ni Marco mula sa itaas at tumawa. At siya mismo ang humila sa alambre. Pagkamatay ni Nina, inilibing niya ito sa ilalim ng kamatulad ng ginawa niya kay Isabel. Sa pangalawang kumot, isinulat niya ang ikalawang aral. Mula noong araw na iyon, hindi na magawang makatinginan ng mayos ng manatirang babae. Ginamit ito ni Marco. Kayo ang pumatay sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabi, hindi ako. Kayo ang humawak sa kanya. Kayo ang naglibing. Ang mga salitang iyon ay matagal
nananatili sa kanilang isipan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na dumating ang mga pulis para iligtas sila, naniwala sina Diana at Michelle na arestuhin sila. 1:40 ang hapon. Dumating kay Captain Ramos ang resulta ang autopsy. Ang sanhingam pagkamatay ni Isabel Castillo ay tugma sa salaysay ni Diana. May mga marka ng matinding diin sa kanyang lig at ang tinatayang oras ng kamatayan ay nung tag-araw ng 2010. Ngunit iba ang kaso ni Nina. Ang oras ng kanyang kamatayan ay hindi bababa sa 10 araw na mas maaga kaysa sa sinabi ni Diana. Ang mas kakaiba ay ang mga marka sa katawan ni Nina. Ang mga marka ng pagkakatali sa kanyang pulso ay iba sa karaniwang ginagamit ni Marco. Ang buhol ay tila ginawa ng isang kaliwete. Si Marco ay kananete. Bumalik si Captain Ramos sa ospital at pinanood muli ang video ngang salaysay ni Diana. Kapag inilalarawan ni Diana ang pagkamatay ni Isabel, medyo tumpak ang kanyang naalala sa mga petsa at pagkakasunod-sunod. Ngunit pagdating sa kaso ni Nina, ilang beses niyang binago ang kanyang salaysay. Ang tagal ng pagkukulong sa butas ay una niyang sinabing 3 araw, pagkatapos ay 1 linggo. Posibleng nakahalo-halo ang kanyang alaala dahil sa takot at trauma. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Captain Ramos. Sa tuwing babanggitin niya ang pangalan ni Nina, tumitingin si Diana kay Michelle. Noong hapong iyon, unang beses na nagsalita si Michelle ng mag-isa nang akmang lalabas na ang isang nurse pagkatapos mag-iwan ng pagkain. Sinabi niya sa napakahinang boses, "Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ni Ate Diana." Lumingon ang nurse. Si Michelle ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng kama. Hindi po yung lalaki ang huling naktali kay Ate Nina. Kung ganun, sino? Hindi sumagot si Michelle. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang 2 kamay. Sa ilalim ng kanyang makuko, kahit ilang beses ng hinugasan, mayroon pa ring itim na mansa na hindi matanggal. Inutusan niya po kami, bulong niya. Pero si Ate Diana, ginawa na niya bago pa man utusan. Sa parehong oras, sa likod ng bahay bukit sa Tanay, huminto ang isang sumbilandok sa harap ng isang lumang balon. Ang balon ay natatakpan ng makapal na bakal at may mga blok ng semento na nakapatong dito. Nang alisin ang mga blok, umakyat ang malamig na hangin mula sa ilalim ng bakal na takip. Nang ilawan ng flashlight ng pulis sa halip na tubig, isang bakal na hagdan pababa ang kanyang nakita. Ang balon ay hindi isang balon. Sa ilalim nito may isa pang underground na daanan. Sa pader ng daanan may nakapintang puting numero. At sa dilim sa ilalim ng hagdan, may narinig na kumakalansing na tanikala. 2011, Setyembre 5, 2:07 NG, Apon. Sa likod ng lumang bahay bukit sa Tanay, Rizal, sa ilalim ng isang patayong daanan na mukhang balon, muling kumalansing ang isang tanikala. Mahina ang tunok, ngunit malinaw. Ito ay tunok na gawa ng isang taong buhay. Yumuko si Captain Ramos sa bukanan gbalon at sumilip sa ibaba. Ang ilawang kanyang flashlight ay tumama sa isang basang sahig ng 4 na metro pababa. Ang bilok na pader ng balon ay nagiging isang parisukat na konkretong daanan sa gitna. May mga kinakalawang na bakal na hagdan na nakakabit sa pader at sa pinakababa may isang itim na pinto. Sa ibabawang pinto may nakapintang puting numero. Parehong sulat kamay sa ikapitong pinto na natakpuan sa basement sa Sampaloc. Mga pulis ito, sigaw ni Captain Ramos pababa. Kung naririnig nyo, kumalansing kayo ng isang beses. Ilang sandali pa, kumalaskas ang tanikala sa sahig. Bumaba si Captain Ramos kasama ang 2 SWAT member. Ang daanan ay hindi pa gaanong tapos kumpara sa basement sa Sampaloc. May mga bahagi ngang konkreto na hindi patuyo at ang mga kabel ngang kuryente ay nakalabas pa sa kisame. Ngunit mas maluwag ang istruktura. Ang lugar ay nahahati sa 6 na silid. Bawat silid ay may bakal na kama at isang posas na nakakabit sa pader. May drain sa sahig
at sa dulong ng pasilyo may isang espasyo na mukhang malit. May tripod, ilaw, at isang natitiklop na background. Balak ni Marco na ulitin ang ginawa niya sa sampalok sa mas malaking sukat. O baka nasimulan na niya, ang tunog ay nakmula sa pinakadulong silid. Hindi nakalok ang pinto. Dahan-dahang itinulak ng isang SWAT member ang pinto. Sa loop ng silid, isang dalagang babae ang nakaupo na nakasandal sa pader. Ang kanyang bukong-bukong ay nakakadena at ang kanyang kanang kamay ay nakatali sa isang kawit sa pader. May busal na tela sa kanyang bibig. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot dahil sa pawis at alikabok na tumatakip sa kanyang mukha. Nang lumapit ang pulis, umurong ang babae. Ayos lang, pulis kami. Tinanggal ni Captain Ramos ang busal sa kanyang bibig. Sandaling huminga lang ng malalim ang babae. Tila uhaw na uhaw at hindi makapagsalita. Matapos siyang painumin ng tubig ng isang paramedic, saka pa lamang siya nakapagsalita. Hulihin sa lamang tapos siyang nambanumin, namanaw fala nalim, namanamatu pala. Hulihin yo, yung babae. Sinong babae? Si Jessica. Nagbago ang tingin ni Captain Ramos. Ang pangalan ng nailigtas na babae ay Sofia Perez, 26 taong gulang. Nagtrabaho siya dati sa isang KTV bar sa Quezon City, ngunit walang ulat ng pakawala. Matagal na siyang walang komunikasyon sa kanyang pamilya at namumuhay mag-isa, kaya't walang nakapansin sa kanyang pakawala. 3 araw na ang nakalipas, tumawag sa kanya si Jessica Fernandez. Sinabi ni Jessica na kailangan niya ng kasama para sa isang event sa probinsya at nagalo ng 3,000 piso para sa isang araw. Nang pumayag si Sofia, personal siyang sinundo ni Jessica at dinala sa Tanay. Nahihintay doon si Marco Reyes. Ayon kay Sofia, natural lang ang pag-usap ng dalawa na parang makasintahan. Kinuha ni Marco ang cellphone ni Sofia habang si Jessica naman ang nakalungkat sa kanyang bag. Si Jessie po ang umuli sa akin nang ginginig na sabi ni Sofia. No napasiyang pumalo sa ulo ko kaysa kay Marco. Kinaladkad na dalawa si Sofia sa basement at ikinadena. Pagkatapos, bumalik si Marco sa sampalok at si Jessica ang naiwan para magbantay kay Sofia. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang makatakas si Liza. Madaling araw, bumalik si Marco sa bahay bukit at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Jessica. Sinabi niyang natuklasan ng mga pulis ang bahay sa Sampaloc at kailangan nilang ilipat lahat ng gamit. Iginiit ni Jessica na tapos na ang kanilang plano at dapat na silang tumakas. Tumanggi si Marco. Narinig ko po sila mula sa kabilang pader, sabi ni Sofia. Sinabing ng lalaki na isang bahay lang ang nawala sa kanya. Pwede pa raw silang maksimula ulit dito. Ikinargang ng dalawa ang magamit sa pagshoot, dokumento at posas sa kotse. Bago umalis, iginit ni Jessica na dapat patayin si Sofia. Dahil nakita na niya ang kanilang mga mukha, delikado raw kung hahayaang mabuhay. Ngunit hindi agad pinatay ni Marco si Sofia. Ikinlian niya ang tanikala at nagagis ng isang boteng tubig sa loob ng silid. Mananahimik din yan, sabi niya. Naktiimbagang si Captain Ramos. Hindi alam ni Sofia kung saan nakpunta sina Marco at Jessica. Ngunit habang nakakarga sila ng gagamit, narinig niyang binanggit nila ang abandonadong minahan. Agad na sinuringang pulisyangang Tanay ang listahan ng kalapit na abandonadong minahan at quarry. Mga 17 kilometro sa timog ng Tanay, may isang abandonadong minahan ng ginto na isinara noong 1990. Matagal nang tinatawag ng mga residente ang lugar na iyon na minahan ng Diablo. Mula sa bahay bukit, mga 30 minuto lang ito kung sasakyan. 36 ng hapon. Hinarangan ng mga pulis ang daan papunta sa minahan ng Diablo. Ngunit hindi natakpuan ang sasakyan ni Marco. Sa halip, sa isang abandonadong gasolinahan sa paanan ng bundok, natakpuan ang sedan ni Jessica. Bukas ang pinto sa harap at may dugo sa driver's seat. Sa loob ng sasakyan, may 7 ID ng babae at 11 cellphone. Kasama rito ang manggamit ng
6 na biktima mula sa Sampaloc at ni Sofia na nailigtas sa Tanay. Ngunit hindi pa makilala ang may-ari ng natitirang 4 na cellphone. Ang handbag ni Jessica ay nasa sahig ng passenger seat. Laman nito ay cash, passport at isang tiket para sa ferry papuntang Hong Kong. Sabi ni Detective Vargas, mukhang nagaway sila habang tumatakas. Sinuri ni Captain Ramos ang dugo sa upuan, hindi gaanong karami. Tila may nasugatan lang sa mukha o kamay. Kung pinatay ni Marco si Jessica, hindi niya iwan ang bangkay. So, dinala niya, umiling si Captain Ramos. O baka naunang tumakas si Jessica, sinundan ng ngaka. 9 ang dalawang amoy mula sa sasakyan. Ang isang direksyon ay papunta sa pasukan ng minahan. Ang isa naman ay natapos sa isang bus stop sa kabilang kalsada. Posibleng sumakay ng bus si Jessica para tumakas. Sa pack-check ng ma-record na beep card, may isang transaksyon na naitala na 12 na hapon sa bus stop na iyon papuntang Maynila. Ang card na hinamit ay nakapanggalan kay Jessica Fernandez. Naglabas ng agarang lookout order sa mga terminal ng bus sa Maynila. Sinundan ni Captain Ramos ang mga bakas na papunta sa minahan. Madulas ang daan dahil sa ulan. Ang pasukan minahan ay nakatago sa likod ng isang sirang bakod. Mula sa loob, umihip ang malamig na hangin at amoy ng lupa na handa ang mapulis ng mailaw at gas mask. Mga 50 metro mula sa pasukan, may isang sangay sa daan. Sa sahig, may mga marka ng isang maleta na kamakailan lang kinalatkad. Sa dulong nga marka, 2 itim na maleta ang natakpuan. Ang unang maleta ay may lamang cash, delata at flashlights. Ang pangalawang maleta ay may kutsilyo, sleeping pills, cable ties, isang wig at isang uniformeng pulis. Inilabas ni Detective Vargas ang uniforma. Tama nga, balak niyang pumasok sa ospital. Plano ni Marco na gamitin ang peking video para lituhin ang mga pulis at pagkatapos ay magsuot ng uniforme para lapitan si Liza. Ngunit dahil mas mabilis natuklasan ang ebidensya sa Sampaloc, nagbago ang kanyang plano. Isang mahinang ilaw ang nakita sa lupngang minahan. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Sa isang dulo, may nakasinding portable gas lamp. Sa sahig, may mapa, delata at boat ng tubig. Sa pader, nakadikit ang floor plan ng ospital kung saan dinala si Liza. Ang mantrance ng air, fire exit at lokasyon ng mga CCTV camera sa parking ay minarkahan ng pulang panulat. Sa tabi nito, nakasulat ang room number ni Liza. Tinanggal ni Captain Ramos ang mapa. Balak ni Marco na patayin ang nakatakas na biktima. Hindi ito simpleng paghihiganti habang buhay si Liza. May isang taong hindi niya kontrolado. Hindi niya matanggap iyon. Ngunit wala si Marco sa loob ng minahan. Biglang umandar ang isang radyo na nakalagay sa pader. Matapos ang static, narinig ang kanyang boses. Captain Ramos, lagi ka na lang huli. Tumingin si Captain Ramos sa paligid. Marco, wala ka nang mapupuntahan. Bakit wala? Marami pa akong ginawang lugar. Iniwan mo si Jessica at tumakas mag-isa. Sandaling natahimik. Bahagyang bumaba ang tono ng boses ni Marco. Masyadong naging sakim ang babaeng yon. Si Jessica ang pumipilingang mababay para sayo, hindi ba? Noong una, dahil kailangan niyang pera. Sina Michelle, Diana, Nina, si Jessica rin ba ang pumili? Ilan sa kanila? Sabi ni Marco na parang nagpapaliwanag lang isang lumang transaksyon. Pero nagsimulang isipin ni Jessica na siya ang boss. Dahil siya ang nagdala sa mga babae, akala niya pag-aari niya rin ang mga nasa basement. Kaya mo siya pinatay. Isang tawa ang narinig sa radyo. Buhay pa si Jessica. Nasaan siya? Malapit lang sa inyo, Captain. Sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang narinig mula sa pasukan ng minahan. Yumuko ang mapulis. Isang apurahang ulat ang pumasok sa radyo. Suspek, natakpuan sa pasukan. Isang babae, may hawak na patalim, inatake ang isang pulis. Tumakbo palabas sina Captain Ramos at Detective Vargas. Nagtatago si Jessica Fernandez sa isang damuhan sa kanan ng pasukan.
Tuyo na ang dugo sa kanyang mukha at may hawak siyang maikling kutsilyo sa kanang kamay. Isang pulis ang umaatras habang hawak ang braso na may sugat. Bitawan mo yan. Humihingal si Jessica habang tumitingin sa paligid. Nasaan si Marco? Tanong ni Captain Ramos. Nakatakas, nasa inyo. Sigaw ni Jessica. Tangka niya akong patayin. Sinabi niyang magkasama sila ni Marco na pumunta sa minahan, ngunit nagaway sila dahil sa pera. Nangakmang alis na si Jessica dala ang passport at cash. Pinalo siya ni Marco sa ulo sa loob ng kotse. Nagkunwari siyang patay. Nang bumaba si Marco para ilipat ang magamit, nakamali siya at tumakbo papunta sa bus stop. Ngunit pakasakay sa bus, napansin niyang naiwan sa kotse ang kanyang handbag at passport. Hindi siya tumuloy sa Maynila. Bumaba siya sa susunod na hintuan at bumalik sa bundok. Bakit ka bumalik? Tanong ni Captain Ramos. Nag-alinlangan ang tingin ni Jessica. Kailangan kong pera. Pagkatapos mong ibenta ang 6 na tao, kailangan mo pa rin ng pera. Wala akong pinatay. Ayon kay Sofia, ikaw mismo ang pumalo at gumapos sa kanya. Nanahimik si Jessica. Nandun ka rin ba nung namatay si Nina? Sa tanong na iyon, nanigas ang muka ni Jessica. Ang makasalungat na salaysay nina Diana at Michelle, ang buhol na iba sa paraan ni Marco, ang markang tilagawa ng isang kaliwete. Hawak ni Jessica ang kutsilyo sa kanyang kaliwang kamay. Humakbang si Captain Ramos, ikaw ang huling gumapos kay Nina. Mabilis na nagiba ang mamata ni Jessica. Bigla niyang itinutok ang kutsilyo sa kanyang lig. Sumugod ang isang SWAT member at pinilipit ang kanyang pulso. Nahulog ang kutsilyo sa lupa at idiniin si Jessica sa putikan. Habang pinoposas, paulit-ulit niyang sinabi, hindi ako pumatay. Inutusan ako ni Marco. Ginawa rin ni Diana. Ginawa rin ni Michelle. Bakit ako lang ang hinuhuli niyo? Itinayo siya ni Captain Ramos. Saan nagpunta si Marco? Hindi ko alam. Kung magsisinungaling ka, sasampahan ka namin bilang kasabwat sa pagpatay. Kinagat ni Jessica ang kanyang labi. Ilang sandali pa, sinabi niya sa napakahinang boses, sa ospital. Nanigas ang ekspresyon ni Captain Ramos. Anong ospital? Kung nasaan si Liza, hindi pumasok si Marco sa minahan. Iniwan niya ang radyo at magagamit sa loob para akitin ang mapulis at gumamit ng ibang sasakyan para bumalik sa Maynila. Agad na tumawag si Captain Ramos sa ospital ni Liza. Ngunit mas malala ang sagot ng ospital kaysa sa inaasahan niya. 4:22 ng hapon, isinara ang bahagi ng basement parking dahil sa isang electrical maintenance. Isang lalaking nakasuot ng work uniform ang nagpakita ng peking permit at nakapasok sa gusali. Hindi na matukoy ang kinaroroonan ng lalaki. May 2 pulis na nakabantay sa kwarto ni Liza, ngunit ang pinto sa likod na konektado sa fire exit ay nakabukas noong oras ng pagkuha ng medical waste. Isinakay si Jessica sa sasakyan ng pulis habang sumisigaw si Captain Ramos. Balik tayo ng Maynila. Nagsimulang bumaba sa bundok ang masasakyan. Sa parehong oras, sa 8th floor ng hospital sa Maynila, nakatayo si Liza sa tabi ng bintana. Pinapanood ang pagagos ng ulan sa salamin. Isang pulis ang nasa labas ng kwarto at ang isa naman ay pansamantalang umalis para kausapin ang isang nurse. Mula sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang papalapit ang isang cleaning cart. Isang lalaking nakaswot ng kulay abong work uniform ang nagtutulak nito. Hindi makita ang kanyang mukha dahil sa sombrero at face mask. Huminto ang lalaki sa harap ng kwarto ni Liza. May liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Mula sa ilalim ng chart, kumuha siya ng isang manipis na metal na susi. Nakiskisan ng masusi at gumawa ng maliit na tunog. 1 beses, 2 beses. Nanigas ang katawan ni Liza sa loob ng kwarto. Iyon ang tunog na naririnig niya araw-araw sa loob ng 3 buwan. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto. Gumalaw pababa ang door handle. Bago pa man bumukas ang pinto,
Pinindot ni Liza ang emergency call button sa tabi ng kama. Umalingaw-ngaw ang alarma. Hindi na naktago pa si Marco. Sinipa niya ang pinto at pumasok sa kwarto. Sa isang kamay may hawak siyang hiringgilya, sa isa pa isang maliit na kutsilyo. Kung nanahimik ka lang sana, hindi ka masasaktan. Umatras si Liza papunta sa bintana. Tapos na, sabi niya, tapos na ang kwarto mo, tapos na ang mapatakaran mo. Dahan-dahang ngumisi si Marco. Akala mo ba tapos na dahil lang nakalabas ka? Narinig ang sigaw ng pulis mula sa pasilyo. Sumugot si Marco kay Liza. Ginamit ni Liza ang metal na hifi stand sa tabi ng kama para ipanghampas sa braso niya. Nahulog ang hiringgilya. Iwinasiwas ni Marco ang kutsilyo, ngunit itinulak ni Liza ang kama para harangan ang daan. Pumasok ang pulis sa kwarto. Nag-spray si Marco ng fire extinguisher sa mukha ng pulis at tumakas papunta sa fire exit. Isinara ang buong ospital. Mula day floor, bumaba siya sa sex floor at nagpalit ng damit ng pasyente. Ngunit hindi niya naitago ang amoy na kumapit sa kanya sa basement. Isang dokuz-dok na nagbabantay sa entrance ang malakas na tumahol sa kanya. Nagbago ng direksyon si Marco at umakyat sa rooftop. Besh, 8 na hapon. Pagdating ni Captain Ramos sa hospital, nasa rooftop si Marco, nakatayo sa harap ng rehas. Basa ang kanyang buhok at damit dahil sa ulan. Hawak pa rin niya ang kutsilyo. Sa ibaba, kumikislap ang pula at asul na mga ilaw ng sasakyan ng pulis. Dahan-dahang lumapit si Captain Ramos. Ibaba mo ang kutsilyo. Tumawa si Marco. Buhay ba si Liza? Hindi ka na makakalapit sa kanya kailanman. Siya ang paborito ko sa lahat. Kaya mo siya tinangkang patayin. Hindi sumagot si Marco. Tumingin siya sa ibaba. Kung tatalon ako dito, tapos na ang lahat. Hindi ba? Hindi, sabi ni Captain Ramos. Kung mamamatay ka, malilibing lang ang magasagot na kailangan mong sabihin. Si Isabel, si Nina, at ang magababaeng hindi pa natin kilala. Sandaling nakalinlangan ang tingin ni Marco. Hindi pinalampas ni Captain Ramos ang pagbabagong iyon. 11 cellphone ang nakuha namin. 7 lang ang biktima na nakilala sa Sampaloc at Tanay. Sino ang natitirang 4? Muling ngumiti si Marco. Captain Ramos, sa tingin mo ba talaga lahat sila ay biktima? Inilapit niya ang kutsilyo sa kanyang lig. Kapag matagal kang nabuhay sa ilalim ng lupa, nagbabago ang tao. May mga taong itutulak ang iba para lang mabuhay. At may mga taong isasara ang pinto kahit wala na ang amo nila. Si Diana ba ang tinutukoy mo? Sa halip na sumagot, tumawa si Marco. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang isang SWAT member mula sa pinto sa likod. Pinanatili ni Captain Ramos ang atensyon ni Marco. Ang ginawa mo ay hindi isang kaharian, sabi ni Captain Ramos. Ito ay isang hukay na itinayo sa ibabaw ng bangkay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco nang itaas niya ang kutsilyo. Sumugot ang SWAT member. Bumaksak silang dalawa sa basang sahig. Malakas na nanlaban si Marco. Kahit nabitawan ang kutsilyo, sinakal niya ang pulis at tinangkang tusukin ang mga mata. Sumugod si Captain Ramos at iba pang pulis para pilipitin ang kanyang mga braso sa likod. Naposasan na siya. Basang ng ulan at dugo ang mukha ni Marco kahit nakadapa sa sahig. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Captain Ramos. Binuksan niyo ba ang dalawang kama? Oo, kung ganun, dapat may napansin kayong kakaiba sa isa. Huminto ang kamay ni Captain Ramos. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot si Marco. Ipinilig niya ang kanyang ulo at mahinang tumawa. Nung hapong iyon, 5:46 ng hapon, inaresto si Marco Reyes sa mga kasong murder, illegal detention, kidnapping at sexual assault.
Ngunit ang kanyang huling mga salita ay nagdulot ng isang bagong katanungan. Matapos ang masusing pagsusuri ng PNP Crime Laboratory, natuklasan na ang pangalawang bangkay na natakpuan sa ilalim ng kama ay hindi si Nina Torres. Hindi tumukma ang dental records at DNA. Ang babaeng inilibing sa ilalim ng pangalang Nina Torres ay isang hindi pa nakikilalang biktima. At ang tunay na kinaroroonan ni Nina Torres ay hindi matakpuan. 2011, Setyembre 6, 8:15 umaga. Ang ulat mula sa PNP Crime Laboratory ay nakapatong sa mesa ang homicide section ng MPD. Ang DNA ng babaeng natakpuan sa ilalim ng pangalawang kama sa Sampaloc ay hindi tumukma sa pamilya ni Nina Torres. Magkaiba rin ang dental records. Ang tinatayang edad ay nasa 26 hanggang 30. Mas matanda kaysa kay Nina na 22 anyos nang mawala. Walang anumang bagay na makapagtutukoy sa pagkakakilanlan ng bangkay. Pinutol ang matata ng damit at ang madulong daliri ay sira-sira kaya't mahirap kumuha ng fingerprints. Sinadyang burahin ni Marco ang lahat ng bakas na maring magbunyag kung sino siya. Sa 2 taong nakuha sa ilalim ng kama, si Isabel Castillo nga ang isa. Ngunit ang isa pa ay isang ika-7 biktima na hindi pa kilala. Tiningnan ni Captain Ramos si Marco sa likod ng salamin ng interrogation room. Nakaposa si Marco at nakaupo sa isang silya. May benda sa kanyang masugat mula sa pagkakaresto sa rooftop, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Buong gabi siyang hindi natulog, ngunit wala man lang bahid ng pagod. Pumasok si Captain Ramos sa silid. Nasaan si Nina Torres? Hindi itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Sino ang babae sa ilalim ng kama? Hindi ko alam. Ikaw ang naglibing sa kanya. May ebidensya ba kayo na ako ang naglibing? Inihagis ni Captain Ramos ang ulat sa mesa. Sinadya mong isulat ang pangalan ni Nina sa pader at ibang babae ang inilibing mo. Pinaniwala mo rin ang mabuhay na biktima na patay na si Nina. Dahan-dahang ngumiti si Marco, mas madaling maniwala ang tao sa isang bagay na paulit-ulit nilang naririnig kaysa sa nakita ng kanilang mata. Inilabas mo ba si Nina? Hindi sumagot si Marco. Dinala ba siya ni Jessica? Sa pagbanggit ng pangalang iyon, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Marco. Lumapit si Captain Ramos. Sinabi ni Jessica na ikaw ang pumatay kay Nina. Sinabi ni Diana na kasama siya sa paglilibing, pero ibang tao ang bangkay. Isa sa inyong 3 ang nagsisinungaling. Pwede rin namang kaming 3 ang nagsisinungaling. Bakit? Dahil gusto naming mabuhay. Ito ang unang pagkakataon na nung umagang iyon, nagsimula ang formal na investigasyon kay Jessica Fernandez. Nung una, isinisi ni Jessica ang lahat kay Marco. Ipinakilala lang daw niya ang mga babae, ngunit wala siyang alam sa pagkakakulong o pagpatay. Ngunit ang salaysay ni Sofia, ang mga text message at ang mga litrato mula sa bahay bukid sa Tanay ang nagpabagsak sa kanyang mga alibi. Nang ipakita no investigador ang litrato ni Nina, umiwas siya en hetingin. Kilala mo ba ang babaeng ito? Hindi. May mga nagsasabi na ilang beses kayong nakita sa basement sa Sampaloc. Inutusan lang ako ni Marco na magdala ng pagkain. Nandun ka ba noong namatay ang babaeng ito? Nanahimik si Jessica. Ibinalita ng investigador na ang bangkay na inaakalang si Nina ay ibang tao pala. Sa sandaling iyon, nanigas ang mukha ni Jessica. So, hindi pala siya yon? Isang salitang hindi sinasadyang lumabas. Agad na nagtanong ang investigador. Sino ang tinutukoy mo? Hindi na sumagot si Jessica. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang reaksyon ay parang isang tao ngayon lang nalaman na hindi si Nina ang nasa ilalim ng kama. Kasabay nito, alam niyang may ibang babae na inilibing doon. Muling hinalukok ng makapulis ang Katifa bar at bahay ni Jessica. Sa bodega sa ilalim ng bar, isang lumang ledger ang natakpuan. Sa ledger, sa halip ng mga pangalan, nakatala ang edad, itsura, sitwasyon ng pamilya, at kung may utang
Ang nga babae, sa tabi ng petsa kung kailan sila ibinigay kay Marco, may nakasulat na halaga ng pera. Naroon din ang impormasyon nina Diana, Isabel, Michelle at Nina. At sa pinakataas ng listahan, may isang pangalan na hindi pa nababanggit. Carla Mendoza, 29 taong gulang, Agosto 21, 2009. Unang test, si Carla ay isang babaeng mula Cebu na nagtrabaho bilang hostess sa KTV bar. Matagal nang walang kontak sa kanyang pamilya at walang ulat ng pagkawala. Hinanap ng mga pulis ang mga lumang employment records at DNA data at kinontak ang kapatid ni Carla. Pagkalipas ng 2 araw, nakumpirma na ang bangkay sa ilalim ng kamay si Carla Mendoza. Siya ang unang biktima ni Marco. Bago pa man matapos ang basement sa Sampaloc, ginala ni Marco si Carla sa pamamagitan ni Jessica. Ngunit hindi pa mayos ang ventilation at drainage system ng basement at tinangka ni Carla na tumakas pagkalipas ng ilang araw. Pinatay siya ni Marco at inilibing sa sahig na hindi pa tapos. Para takutin sina Isabel at Nina, itinago niya ang pagkatao ni Carla at sinabi lang na may isang babaeng namatay na doon. Nang mawala si Nina, muli niyang binuksan ang libingan ni Carla at inilipat ang bangkay nito at pinalabas niyang libingan iyon ni Nina. Kung ganon, nasaan ang tunay na Nina Torres? Ang sagot ay nagmula sa salaysay ni Michelle Garcia. Sa isang sesyon kasama ang isang therapist at isang babaeng investigador, sa wakas ay sinabi ni Michelle ang kanyang itinatago. Totoong nahuli si Nina na sinusubukang humingi ng tulong sa pamamagitan ng ventilation duct. Ikinulong siya ni Marco sa butas at binugbog, ngunit hindi namatay si Nina. Noong gabing iyon, bumaba si Jessica sa basement. Iminungkahi ni Jessica kay Marco na huwag patayin si Nina kundi ilipat na lang sa ibang lugar dahil may pamilya si Nina at nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkawala. Naisip nilang kapag natakpuan ang bangkay, matutunton din sila. Pinainom nilang gamot si Nina at isinilid sa isang maleta bago inakyat sa itaas. Nakita nina Diana at Michelle ang lahat. Pero bakit sinabi niyong patay na siya? Tanong ng investigador. Tinakpan ni Michelle ang kanyang mukha. Sinabi po ni Ate Diana na yon ang sabihin namin. Bakit? Kapag sinabi raw po naming buhay si Nina, babalikan siyang lalaking yon. Paulit-ulit na sinabi ni Diana na patay na si Nina para maniwala ang ibang na biktima. Ginamit din ni Marco ang kasinungalingang iyon. Pinalabas niyang bangkay ni Nina ang kay Carla at ipinaniwala sa mga babae na kasabwat sila sa pagkamatay nito. Ngunit hindi lang iyon ang itinago ni Diana. Bago ilipat si Nina, sinubukan ni Diana na tanggalin ang kanyang ngagapos nang makita ito ni Jessica na karoon silang pisikal na away. Ang buhol na kaliwete sa pulso ni Nina ay ginawa ni Jessica sa gitnang kaguluhan. Binaluktot ni Diana ang kanyang salaysay hindi para itago ang kanyang ginawa, kundi para protektahan ang posibilidad na buhay pa si Nina. Sinuringam nga pulis ang toll record ng sasakyan ni Jessica. Noong madaling araw ng Setyembre 15, 2010, ang kanyang sasakyan ay bumiyahe mula Maynila papuntang Baguio. Noong hapon ng araw na iyon, bumalik siyang mag-isa sa Maynila. Isang credit card transaction ni Jessica ang natakpuan sa isang abandonadong motel sa Baguio. Natakpuan ng investigasyon ang mag-asawang nagpapatakbo noon ng motel. Naalala nila na isang taon na ang nakalipas. Dinala ni Jessica ang isang dalagang babae na sinabi niyang may sakit niyang kapatid. Ang babae ay hirap maglakad at halos hindi nagsasalita. Ngunit kinaumagahan, natakpuan ng may-ari ng motel ang babae sa pasilyo. Gumagapang siya palabas at humihingi ng tulong. Wala na si Jessica. Balaksanan ng mag-asawa na tumawag ang pulis. Ngunit hindi masabing ang babae ang kanyang pangalan. Wala siyang ID at nasa matinding takot. Dinala siya sa isang lokal na ospital at inilipat sa isang DSWD facility, ngunit dahil hindi pa sentralisado ang database ng mga nawawalang tao noon,
hindi nakilala ang kanyang pagkatao. Si Nina Torres sa ilalim ng pangalang Jane Doe ay naninirahan sa isang DSWD facility sa Baguio. Noong Setyembre 12, 2011, sa isang counseling room sa ospital, ipinakita kina Diana at Michelle ang isang kamakailang litrato ni Nina. Dahil sa maikling buhok at payat na mukha, malaki ang ipinagbago niya. Ngunit nang makita ni Diana ang litrato, napahagulgol siya. Si Nina ngayon, buhay siya. Ang babaeng pinaniwalaan nilang pinatay ni Marco ay nabuhay sa ilalim ng ibang pangalan sa loob ng isang taon. Hindi bumalik si Nina sa Maynila. Ipinasyangam nga doktor na delikado ang biglaang pagbabago sa kanyang kapaligiran. Ngunit kaya niyang tumango o sumagot ng maikling salita sa mga tanong. Kinilala niya ang mga litrato nina Marco at Jessica. Lalo na nang makita ang litrato ni Jessica, hinawakan ni Nina ang kanyang lig at matagal na nanginig. Ang salaysay na iyon ang naging kritikal na ebidensya na si Jessica ay hindi lang isang kasabwat, kundi direktang kasama sa pagkulong at pananakit.